Ang kwento natin ngayon ay ang top 10 anime na similar sa Sword Art Online. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa aking channel, pindutin muna ang subscribe button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga susunod pa nating kwento. Lucian? はい。ルシアン、本当にルシアンですよ。ちょっとその名前連呼しないで、知り合いに見られたら。 Number 10, And You Thought There Is Never a Girl Online. Ang anime ay nagsimula sa kwento ni Hideki Nishimura, isang batang lalaki na mahilig sa video games at nagtatrabaho bilang isang freelance programmer. Siya ay isang regular na manlalaro ng isang MMORPG na tinatawag na Legendary Age. Isang araw, nakatagpo si Hideki ng isang misteryang babae sa loob ng laro na may username na Mei, kahit nakaraniwang akala ng mga manlalaro na walang babae na naglalaro ng mga ganitong klaseng laro, natuklasan ni Hideki na si Mei ay totoo at tunay na babae. Habang patuloy na nakikipag-ugnayan si Hideki kay Mei sa loob ng laro, nagsimula silang magkakilala at magkaibigan. Gayunpaman, may mga misteryo at pagsubok na kanilang haharapin, tulad ng pagtatanggol kay Mei mula sa mga player na nais lamang manghimasok sa kanyang identidad. 話だろ。気にすんな。ありがとうございます。大好きです。炎よ来たれ。赤の秀樹。イグニスファイア。Number 9, Another World with My Smartphone. Si Tuya Mokizoki, isang normal na batang lalaki, ay namatay sa isang aksidente. Ngunit sa halip na mamatay, siya ay binigyan ng isang pagkakataon ng Diyos na mamuhay muli sa ibang mundo. Dala-dala ni Tuya ang kanyang smartphone, siya ay ipinadala sa isang fantasy world na puno ng mga elemento ng magic at mga nilalang tulad ng mga elf, dwarf, at dragon. Dito, natuklasan niya na ang kanyang smartphone ay may mga kamangha-manghang kakayahan na hindi niya inaasahan. Gamit ang kanyang smartphone at mga kasanayan sa magic na kanyang natutuhan, si Tuya ay nagsimulang maglakbay sa mundo at makilala ang iba't ibang mga tao at nilalang. おかげで2人にお礼ができたかな。魔法を教えてくれたお礼。体力ゲージはゼロ寸前だけど勝てる気がしない。Number 8, Death March to the Parallel World Rhapsody. Si Sato, isang programmer na nakatuon sa kanyang trabaho, ay nadamay sa isang aksidente at namatay. Ngunit sa halip na mamatay, siya ay naipadala sa isang parallel world na puno ng magic at fantasy elements. Dala-dala niya ang kanyang kakayahan sa programming at iba pang kasanayan, si Sato ay natuklasan na siya ay may mga kamangha-manghang powers at abilidad sa loob ng bagong mundo. Gamit ang kanyang mga kakayahan, siya ay nakatagpo ng mga malalaking kalamidad at hamon na kanyang kinakailangan harapin. Sa kanyang paglalakbay, si Sato ay nakatagpo ng iba't ibang mga nilalang tulad ng mga elves, dwarves, at iba pang mga tao na nais makatulong sa kanya. Renji だ。俺はお前みたいな変態野郎は好きじゃない。レンジ、いいこと教えてあげる。私を変態呼ばわりして長生きできた奴は一人もいない。Number 7, Grimgar of Fantasy and Ash. Ito ay nakalatag sa isang mundo kung saan ang isang grupo ng mga dayuhan ay nagising na walang memorya ng kanilang nakaraan. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa lupain ng Grimgar, isang fantasy realm na puno ng mga monster at mahika. Habang sila ay navigating sa pamamagitan ng di pamilyar na mundo, ang grupo ay sumali sa Volunteer Soldiers, isang organisasyon na nagpapadala ng mga adventurer sa mga misyon upang kumita ng kabuhayan. Haharapin nila ang maraming mga hamon, kabilang ang pakikipaglaban sa mga monster, pag-aaral ng mga bagong kasanayan, at paghawak sa emosyonal na epekto ng kanilang sitwasyon. なんだよ。マイ、なんでお前そんなこと。俺たち仲間じゃ。Number 6, The Rising of the Shield Hero. Si Naofumi Iwatani, isang ordinaryong college student, ay bigla na lamang napadala sa isang fantasy world at tinawag bilang isa sa 4 na legendary heroes na inaasahan na iligtas ang mundo. Bilang ang Shield Hero, si Naofumi ay nagkaroon ng mahirap na simula sa kanyang paglalakbay.
Siya ay naging biktima ng pagkahulog ng loob at pagdurusa mula sa iba pang legendary heroes at mga tao sa bagong mundo. Nakatagpo si Naofumi ng isang Meisenshing slave na tinatawag na Raftalia, at sila ay nagsimulang maglakbay at lumaban-laban sa mga panganib sa kanilang paligid. Sa kabila ng mga pagsubok, si Naofumi ay nagsikap na patunayan ang kanyang sarili at ibalik ang kanyang dangal bilang isa sa mga legendary heroes. リーフシールド。どこまでもゲームみたいだな。ようこそ僕の世界へ。 Number 5, No Game No Life. Ang anime ay nagsisimula sa kwento ng mga magkapatid na si Sora at Shiro, na kilala sa online world bilang Blank, isang walang kapantay na tag team sa paglalaro ng iba't ibang laro. Ang dalawang magkapatid ay bigla na lamang tinawag sa isang fantasy world na tinatawag na Disboard, kung saan ang lahat ng bagay ay napapagkasundoan sa pamamagitan ng laro. Dito, sila ay itinuturing na mga isekai o mga tao mula sa ibang mundo. Ang mga magkapatid ay nagsimulang maglakbay sa Disboard at makipag-ugnayan sa iba't ibang nilalang at raza na naninirahan doon. 人生なんて無理ゲーだマゾゲーだと何度となく思ったがついにバグった何これ。超クソゲーやるんだやるんだやるんだやるんだそこにたどり着きたいのだ Number 4, Danmaki is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Ang anime ay nagsisimula sa kwento ni Belle Cranel, isang batang lalaki na nais maging isang mahusay na adventurer. Siya ay sumali sa isang pamilya o grupo ng mga adventurer na pinamumunuan ng Diyosa na si Hestia. Sa kanyang paglalakbay bilang isang adventurer, si Belle ay nakatagpo ng isang mahiwagang babae na tinatawag na Ice Wallenstein. Siya ay nahulog sa pag-ibig sa kanya at nagsimulang magsikap na maging mas malakas upang makahabol sa kanya. Number 3, Baitem. Si Ryuta Sakamoto, isang batang lalaki na mahilig maglaro ng online game na tinatawag na Baitem, ay bigla na lamang nabigla nang siya ay magising sa isang hindi kilalang isla. Doon, natuklasan niya na siya ay isa sa 16 na mga tao na ipinadala sa lugar na ito upang lumaban hanggang sa may natitira na lamang isang manlalaro. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa paglalaro ng Baitem, si Ryuta ay nagsimulang makahanap ng paraan upang makaligtas at makatakas mula sa isla. Sa kanyang paglalakbay, siya ay nakatagpo ng isang babae na tinatawag na Hamiko, na nakahanap din ng sarili sa isla. Habang sila ay nagsisikap na makaligtas, natuklasan nila ang mga malalim na lihim at katotohanan na may kaugnayan sa kanilang pagkakapadala sa isla. まさか そんな目で見ないでくれよ。 Number 2, Axel World. Ang anime ay nagsisimula sa kwento ni Haruyuki Arita, isang batang lalaki na naaapi at tinutokso sa kanyang paaralan. Siya ay isang mahilig sa video games at nakatuklas ng isang virtual reality system na tinatawag na Axel World. Sa pamamagitan ng Axel World, si Haruyuki ay nakakilala kay Kuroyuki Hame, isang maganda at popular na estudyante sa kanyang paaralan. Siya ay nag-alay kay Haruyuki ng isang Neurolinker, isang device na nagbibigay daan sa kanya na mag-accelerate o magkaroon ng mas mabilis na pag-iisip at paggalaw sa loob ng virtual na mundo. Kasama si Kuroyuki Hame, si Haruyuki ay nagsimulang maglakbay sa mundo ng Axel World at makipag-engage sa iba't ibang laban at kompetisyon. 叫べバーストリンクバーストリンク ナイトメアスピア クロススラッシュ Number 1, Log Horizon. Ang anime ay nagsisimula ng ang libo-libong manlalaro ng isang sikat na MMORPG na tinatawag na Elder Tale ay bigla na lamang natagpuan na sila ay nakakulong sa loob ng laro. Ang mga manlalaro, kabilang ang pangunahing tauhan na si Shiro,
ay kailangang mag-adjust at makahanap ng paraan upang mabuhay at makaligtas sa kanilang bagong realidad. Bilang sila ay nagsisikap na maintindihan ang kanilang sitwasyon, si Shiro at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang maglakbay at makipag-ugnayan sa iba pang mga manlalaro na nakakulong din sa laro. Sila ay nagsisikap na bumuo ng isang organisasyon at komunidad upang makahanap ng paraan upang makabalik sa kanilang tunay na mundo. Sa kanilang paglalakbay, sila ay nakakatagpo ng iba't ibang mga hamon at panganib na kanilang kailangang harapin. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pindutin nyo na ang subscribe button. Like, follow and shares, para updated kayo sa mga susunod pa nating kwento.